Ako si Jara, gusto ko lang ikwento sa inyo ang tungkol sa aking buhay pag-ibig. Sana mapulutan ito ng aral. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang i-describe sa inyo ang aking sarili para naman may ma-imagine kayo dyan. Aminin ko na sa inyo na may angkin akong kagandahan, charot! Inamin na, totoo naman eh. Nagpapatawa lang ako sa inyo kahit medyo masakit ang kwentong ito. Ang kwento kong ito ay tungkol sa lalaking pinakamamahal ko. Yes po, sobrang mahal na mahal ko talaga siya at hindi ko talaga siya pwedeng kalimutan. At ito na, umpisahan ko na ang aking kwento. College kami noon nung kami nagmamahalan. Sana mapakinggan nyo ito ng mabuti. Medyo nakakilig ito pero minsan sad din. Pero bago ang lahat, isuggest ko sana sa inyo kung nagtutuloy na ba kayo. Kasi baka hindi nyo marinig ang kwento ko eh. Ang pangalan pala ng aking boyfriend ay itago na lang natin sa pangalang Bri. College ako noon at si Bri ay college din. Talagang sabay kaming nag-aaral sa city. Super duper kaming close ni Bri. Talagang maalaga siya, napaka-caring niya. Sino ba namang babae ang hindi ma-inlove sa kanya? Para sa akin, nasa kanya na ang lahat. Super bait din niya. Kaya talagang in love ang inyong lola. Pagkatapos ng klase ko, talagang susunduin ako ni Bri sa school. Talagang napaka-close namin dalawa. Sabay-sabay namin pinaplano ang aming mga pangarap sa buhay. Na unti-unti naming buuhin ang lahat. Masaya kami noon at alam naman namin na walang problema ang bawat isa sa amin. Love, ilan kaya ang anak ang gusto mo? Gusto ko kasi madami tayong anak eh. Love, ang gusto ko magkaroon tayo ng 3 anak, 1 lalaki at 2 babae. Kung sobrang dami na kasi, mahirap na magpalaki ng bata, lalo na kung future na nila ang ating pag-usapan. Alam mo ba love, ang dami kong plano para sa ating dalawa. Sana matupad natin to sa hinaharap. Love, ang saya-saya kaya kung yung mga plano natin sa buhay ay matupad at kailangan natin magtulungan. Yun ang mga plano namin noon. Talagang 3 lang ang gusto kong anak. Mahirap kasi magpapaaral. Ang sarap talagang mangarap kung kasama mo siya sa mga pangarap mo. Pero hanggang pangarap na nga lang ba? Araw-araw kaming in love, araw-araw din kami masaya. Basta, ang masasabi ko lang, sobrang saya ang mundo namin noon. Ito lang ang masasabi ko sa inyo ay hindi pala araw-araw ay fiesta. Di ko pala nasabi sa inyo na tutol ang aking mama kay Bri. Ang aking mama ay isang nurse, medyo mababa kasi ang tingin niya kay Bri. Ang masasabi ko lang, medyo may class konti ang aming pamilya. Ipagmalaki ko naman din na isang nurse ang aking nanay. Medyo nabilong kami sa magandang angkan. Simbreak na noon, tuwing simbreak kasi ay pahirapan kaming magkita ni Bri nang dahil sa nanay ko na ayaw sa kanya. Kaya gumawa talaga kami ng paraan kung paano kami magkita. Pag ang puso na ang mag-utos, talagang mahirap kalabanin. Basta gumawa kami ng paraan kung paano kami magkita. Minsan nag-outing kami doon sa beach at walang alam ang aking mama. Alam ko pong mali pero wala na akong magagawa. Utos ito ng aking damdamin. Mahirap kasi sundin ang aking mama. Ang gusto kasi niya yung manliligaw ko na medyo may kaya, yun daw ang dapat sa akin. Pero mahirap diktahan ang puso ko. Naniwala ba kayo sa sinasabi nila pag ang puso ang kalabanin, mahirap talaga? Basta kami ni Bri noon na wala kaming pakialam sa mundo na ginagalawan namin. Ang importante sa amin noon na masayang masaya kami. At napakasaya ng aming buhay noon. Talagang wala kaming pakialam. Pero nagkaroon talaga ng balakid ang aming relasyon nang dahil sa mama ko.
Tulad ng sinasabi ko sa inyo na mayroong karibal si Bri sa puso ng mama ko. Pero hindi ako nagpatinag, wala akong pakialam sa mga naniligaw sa akin na gustong gusto ng mama ko. Basta importante kami ni Bri ay okay. Pero hindi ko akalain na dumating to sa buhay namin. Hindi ko alam kung plano ba ito ng lahat. Nung time na yon ay nasa seminar ang aking mama, kaya ako lang naiwan. Nangyari ang di dapat pangyari. Pinapasok ng aking kaibigan ang aking manliligaw. Sobrang sakit kasi ang mga pangyayaring yon. Di ko matanggap sa aking sarili. Nilihim ko itong lahat ni Bri pero ang nangyari nabuntis ako. Talagang gumuho ang mundo naming dalawa. Hindi ko ma-explain ni Bri ang mga pangyayari. Pero ang mama ko ay atat na napakasalan ako sa lalaking nakabuntis sa akin. Gusto niya yon nung lalaki na yon kasi medyo may kaya kasi sa buhay. Bri, I'm sorry. Talagang ang sakit. Alam mo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Buong buhay ko. Sa'yo lang umiikot ang mundo ko pero yung mama ko gusto niyang pakasalan ako. Pakasalan ko yung lalaking ayaw ko. Ikaw lang po ang mahal ko. Hindi po kita makalimutan. Buong buhay po mamahalin kita. Hanggang sa pagtanda natin. Hanggang mawala ako dito sa mundong ito. Ikaw at ikaw pa rin. Nagiyakan kaming dalawa noon ni Bri. Sinabi niya sa akin na kahit hindi sa kanya ang bata, ay panindigan niya na siya ang ama. Sabi ni Bri sa akin na itakas niya ako at magpakalayo-layo. After ng pag-uusap namin ni Bri, ay talagang bantay sarado na ako ng lalaking nakabuntis sa akin. At lalong bantay sarado ako ng aking mama. Si Bri ay nag-a-attempt na sana mag-uusap kami ulit kung sino-sino na lang inutusan niya pero wala na akong kawala. Sobrang sakit po, hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Bising-busy na silang lahat sa paghahanda ng aming kasal. Minamadali nila ang aming kasal. Sa araw ng aming kasal ay nagluluksa ang aking puso. Sobrang sakit, sobrang hirap na pakasalan mo yung tao na hindi mo mahal. Lord, hindi ko kaya magpakasal sa taong hindi ko naman mahal. Ang sakit. Gusto ko si Bri. Si Bri lang ang gusto kong pakasalan. Bakit mo pinayagan na ganito, Lord? Bakit? Mas gusto ko pang mawala sa mundo kaysa magpakasal sa taong ayaw ko. Pero bantay sarado ako sa aking mama. Lahat sila nakaabang nakabantay sa akin. Ang hirap ng sitwasyon ko. Ang hirap po talaga, Bri. Sorry po. I'm sorry, Bri. Nalaman ko sa araw ng aking kasal ay umalis din si Bri sa aming barangay. Nagwawala ito at naglalasing. Mahirap pag masunurin kang anak, talagang sinunod ko ang kagustuhan ng aking mama. Kung nahirapan man si Bri sa sitwasyon, mas lalo din akong nahirapan. Down na down ako nung time na yon. Talagang napakalungkot ng buhay ko ng araw ng kasal ko. Kung pwede pa lang sana takbuhan ko ang kasal na yon, kaso nakakahiya kasi sa mama ko. Nung pagpasok ko papuntang altar ay naisip ko si Bri sana ang sasalubong sa akin. Pero ibang lalaki ang sumalubong sa akin. Parang gusto ko na nung time na yun na mamatay na lang ako. Habang naglalakad, tumutulo ang aking mga luha. Sising-sisi ako na sana sumama na lang ako ni Bri. Ang hirap talaga. Parang gusto kong sumigaw na, Bri, nasaan ka? Kunin mo na ako dito. Ayoko magpakasal sa lalaking ayaw ko. Pero wala na talaga akong magawa kung di mag-idol. Habang tumutulo ang mga luha ko sa aking mga mata. After ng kasal, talagang may sayawan.
Pero wala talaga, mahirap sumaya. Habang pinasayaw kami ng dalawa ng aking asawa, ay talagang tumutulo ang aking mga luha. Para sa'yo, Bri, hanggang ngayon hindi ka pa rin mawawala sa puso ko. Party ka ng buhay ko. Pinagtagpo man tayo pero hindi tinadhana. Sana kung may kabilang mundo man, ay ituloy natin ang ating nauudlot na pangarap at bumuo ng pamilya. Hanggang dito na lang. Ang pinakamasakit sa lahat ay yung alam nyo naman na pareho nyong mahal ang isa't isa, pero ang tadhana na ang nagsasabing hindi kayo pwede dahil nasa sitwasyon kayo na may karelasyon ng iba. Para sa taong mahal ko, kahit may mga pamilya na tayo, part ka ng buhay ko na noon ay magkasama tayong nangarap para sa ating kinabukasan. Hanggang dito na lang, sana na-enjoy nyo ang pakikinig sa aking kwento. Cinder, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Ako si Beth Bongko Garay Tinambakan ay magsasabi sa inyo, hindi lahat ng gusto mo ay masunod. Talagang may tao na nakatadhana para sa'yo.